Gusto niyo bang malaman kung ano ang tinuturo ng mga mayayaman sa kanilang anak tungkol sa pera? At kung gusto mo bang ituro rin sa inyong mga anak para sila naman ay yumaman at magtagumpay? Kung ang sagot nyo oo, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitaan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for subscribing on this channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do click subscribe and don't forget to click the bell button. Pag may mga bagong videos, mapapanood nyo po ko kaagad. Okay, before we start, I'd just like to thank our friends for today. This video is brought to you by Sun Life Philippines, 125 years of being the Filipinos' lifetime partner to a brighter future. Visit sunlife.com.ph to know more about their insurance and investment products and follow @sunlifeph on Facebook, Twitter, and Instagram. Kayo ba ay nagtataka kung paano ang pagpapalaki ng mga mayayaman sa kanilang anak? Hindi lang yung mga biglang yaman, yung mga talaga nanggaling po sa hirap at sila po ay yumaman. Alam po natin na iba-ibang style po ng ating parenting. Pero pagdating po sa pagtuturo in terms of finances, no, meron po talagang mga prinsipyo na hindi mo pwedeng labagin. Kung gusto nyo malaman kung ano to, okay, ang pag-uusapan po natin ang 10 bagay. 10 bagay na tinuturo ng mga mayayaman sa kanilang anak. Let us get right into it. Number 1 po, understanding how money works. Opo. Ang itinuturo po ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak ay tinatawag na halaga, value, the importance of money. Sa bata pa lang edad na pinapaintindi po nila sa kanilang concepts pagdating ng pera. Like for example, kung number 1, saan ba nanggagaling ang pera? Ang pera ay hindi naman talaga ay nakukuha lang, napupulot sa lupa. Ito ay pinaghihirapan. So, these are a lot of factors, no, na kailangan po natin maintindihan po ng mga anak. That's the reason why I always have the concept and the mindset sa mga anak ko. Ever since they were young, if they want something, kunyari kung gusto po nila, aside from na pinoprovide pa po namin, ang ginagawa po namin, we always split yung 50-50. 50% sa effort nila, 50% sa effort po naman namin. Like for example, may bibili siyang bagong sapatos, na meron naman siyang sapatos, walang problema. Pero pag-ipunan mo, pagtrabahuan mo yung 50%, di ba? Hindi nila pwedeng hingin yun. So, ganun din po, no? Very important that we need to understand and present to them the concept of what? Money. Saan ba nag-uumpisa to? Number 2, very important po. Ang mga mayayaman po, tinuturo sa kanilang mga anak, yung difference between asset and liability. Grabe ka naman, Chinky. Napakabata pa naman. Ano ibig sabihin ng asset and liability? Ang asset po, ang ibig sabihin po niyan, ito ay nag-a-appreciate po ang ating pera. Oo. Pag binibili mo, tumutubo. Diba? Pag bumili ka ng isang bagay, nag-a-appreciate po yung pera, tumataas po yung halaga. Yung liability naman po, pag binili nyo po, ay ito po ay bumababa naman po yung halaga. Like for example, asset, bahay at lupa. Diba? In time, tataas po ang presyo. Liability po, like for example, cellphone. Ang cellphone po na binili mo ng 10,000, next year, 3,000 na lang ang halaga. Oh, no. Diba? Kahit nagamit mo na, pero ang point lang, bumababa po. So, they explain the difference between asset and liability. Kasi pag at a very young age, naintindihan po nila, mag-iisip na po sila. Pag binili ko tong bagay na ito ba ay tataas ang halaga o bababa ang halaga? Number 3, how to connect with others. Isang mahalagang lesson din po, yung ika nga, yung tinatawag na networking. Ika nga yung makikipag, like for example, sa negosyo po, very important po sa networking. Lalo na kami mga singkit, no? Mga Filipino-Chinese. Kami po, nag-uumpisa kami ng negosyo, kadalasan po, wala pong puhunan. Ang puhunan po namin yung network. Like for example, si Uncle, di ba, magpapahiram muna ng pera, or si Uncle magpapahiram ng produkto para matulungan ka mag-umpisa. Alam mo, natatanda ako sa Divisoria pa po ako talaga. Ang usapan po doon ay talagang walang pirmahan. Ang usapan lang, usapang laway lang. Ang tinatawag natin is word of honor. So, nakakakuha ka ng produkto, ibebenta mo, pagbalik mo, ibabalik mo naman sa kanya. Pero, sino magpapautang sa iyo? Yung mga tao, ika nga kakilala mo. Yan ang tinatawag na network. Let's go to number 4. Number 4 na tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak, they teach them to stop expecting immediate result. Siguro ito yung pinakamahalaga po. Diba? Yung tinatawag natin na may proseso po. Building wealth is not instant. Hindi po talaga itong biglang yaman. May step-by-step process po yan.
iniiwasan po na sinasabi po, di ba? Siguro naririnig nyo rin sa magulang ninyo na talagang walang biglang yaman, di ba? Walang tinatawag na shortcut sa success, walang elevator sa success. Kailangan mo maghagdanan ka. Talagang ika nga pagtatrabahuan mo yan, i-build mo yan in time. So that's number 4. Let's go to number 5 naman po. Number 5 na sikreto na sinasabi ng mga mayaman sa kanilang anak is how to create productive habits. Ay, very important po yan. Ito po siguro isa sa pinaka-valuable na skill na kailangan po maiwan po, yung tinatawag natin pag-uugali. Ano po yung mga valuable skills? Like for example, yung pagising po sa maaga, 'di ba? Ika nga kung anong inumpisahan mo, tatapusin mo, 'di ba? Yung pagiging ika nga yung work habit po, 'di ba? Na kailangan po talagang advance ang pagtatrabaho po, hindi po pwedeng yung tinatawag ng nick of time, 'di ba? So these are the powerful habits that you develop when we are still young, especially kung na-discipline ka. Bakit po? Itong mga habits na ito, itong mga pag-uugali nito, ito ay dadalhin po natin yan pag tayo po ay tumanda na. Number 6, ano pong tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak? That money is a tool. Yes! Ang pera po ay kasangkapan po to make your life easier and better. Nothing more, nothing less. Kaya malalaman po nga natin kung tama pa paggamit mo talaga sa pera if the money that you're earning is making a lot easier. Come on, everybody, say easier. Ang ibig sabihin po niyan, tama ang paggamit mo sa pera. Pag ang perang ginagamit mo is making your life harder, everybody say harder. Ay pangpahirap po ng buhay. Ibig sabihin po, mali mo paggamit po ng pera. Diba? Let's prove it. Diba? Sa totoo lang, nung maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. So, ang problema po talaga, hindi po talaga pera. Hindi po natin pwedeng sukatin ang kaginhawaan sa buhay sa kita. Kailangan po sukatin po natin ang kaginhawaan po natin sa ating buhay kung paano natin ginagamit ang ating kita. Let's go to number 7. Kung anong tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak. Increase income instead of only lowering expenses. Yes. Iyon po isa pa rin ng sikreto. Siyempre, ang paghihigpit po ng sinturon ay kailangan. Pero hanggang kailan ka ba maghihigpit ng sinturon hanggat hindi ka na ba makahinga? Diba? Ang solusyon is not only to cut down expenses. After you cut down your expenses, kailangan ituro rin po natin sa ating anak na kailangan maging entrepreneur po sila, magdagdag po sila ng kita in order for them to increase, syempre naman, their income. Let's go to number 8. Okay, ano pong tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak? How to use good debt instead of bad debt. Oo, ulitin po. Good debt versus bad debt. Dalawang klaseng utang. Isang mabuting utang, isang masamang utang. Pumunta muna tayo sa masamang utang. Ang masamang utang, inutang mo, pero hindi nag-appreciate in value. Ulitin natin. Natandaan nyo ba yung kinento ko kanina? Asset versus liability. Yung asset po, tumataas ang presyo. Ang liability po ay bumababa ang presyo. So, kung tayo po ay nangungutang, pinababayad sa kuryente, upa, matrikula, di ba? Ibig sabihin, bad debt po siya. Pero ang good debt naman po ay inuutang para ito ay tumaas ang presyo. Nag-increase yung value, nag-increase yung asset po. Kunyari, ninegosyo mo, di ba? Nagbenta ka, inutang mo ng 5%, binenta mo ng 20%, binayaran mo yung 5%, kumita ng 15%. Yan ang tinuturo po ng mga mayaman sa kanilang anak. Let's go to number 9. Kung ano tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak. Don't work for money. Have money to work for you. Yes. Yan po kagandahan po. Ito yung siguro isang mahalagang lesson na tinuturo ng mga mayaman sa kanilang anak. Pag kayo ay kumita, huwag ka lang magtrabaho para sa pera. Kailangan mag-impok ka. At darating yung panahon, ika nga matuto ka magpalago ng pera. Para darating ang panahon, kahit di ka na nagtatrabaho, yung pera na ang nagtatrabaho po para sa inyo. Pwede ba yun? Yes! Especially kung may mga investment ka na. Like for example, may bahet lupa ka na. Di ba? Na pwede mo, ika nga di ba, paupahan. Di ba? May pumapasok sa yung mga rental income na mga 25,000 pesos per month or 50,000 pesos per month. Not bad, di ba? So, ang pera na ang nagtatrabaho sa iyo, sitting pretty ka na. Hindi yung forever na ikaw ang nagtatrabaho sa pera. Last but not the least, pero bagong last but not the least, number 1, kung nagustuhan niyo po tong session na ito, ay nako, maraming salamat sa ating friendship na sponsor at hindi lang yan. Siyempre, kailangan mo munang mag-like ka muna. Oo, para ika nga tumaas pong ating ranking sa ika nga sa YouTube. Okay, let's go to number 10 na po. Number 10 na po, ano pong tinuturo ng mga mayayaman sa kanilang mga anak? Knowledge is more valuable than money. Yes.
ang karunungan ay mas mahalaga sa pera. Yan. Para sa akin talaga, alam mo, sa totoo lang, di ba, sinasabi ng ating mga magulang, pera pwedeng nakawin. Pero yung kaalaman, karunungan, hindi pwedeng nakawin. That's the reason why, ladies and gentlemen, ito lang, this is between you and me. Okay? This is one thing I've realized in my 56 years of existence in this world. The most powerful currency that you can own is what we call as what? Knowledge or wisdom. Kahit ang dami mong pera, pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, maubos ang pera mo. Pero kahit wala kang kapera-pera, pero meron kang alam, meron kang karunungan, meron kang diskarte, magkakapera ka. That's the reason why, ladies and gentlemen, investing in yourself pays the best dividend. Kailangan po mag-aral, mag-invest po tayo sa karunungan, sa self-development, sa kapapanood ng channel na ito. Ito ang pinaka-importanting investment na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong magiging anak. Dahil malayo ang mararating mo pag nag-increase po ang iyong knowledge at iyong skills. Don't you realize? The more that you are knowledgeable, the more that you will become more confident. The more that you are confident, the more easier that you do things. And the more easier you do things, the easier money comes in. Diba? So my friends, kung talaga ang gusto niyo talagang maging matagumpay pong anak natin, ang una talagang dapat na matuto, hindi pong ating mga anak. Ang unang dapat matuto, tayo po. Bakit po? Kasi po tayo ang magtuturo sa ating anak. One thing I've learned in life as I close, you can never give what you do not have. Is that right? You can never teach what you do not know as a parent. Friendly reminder from our friends. Get a chance to win one of 125 celebration packages and create lifetime memories with your kaakbay sa buhay. Email phil-marketing@sunlife.com with the subject 125th Celebration Promo to know more about the promo. Thank you very much for tuning in. If you like this video, please click like and share this video. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.